Narito na ang pangkunang tatalakay sa mga pangyayari at naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ang anumang usapin dito sa issue. Ang Bisaya Alright, isang magandang tanghalian po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. At nagkakaroon po kasi tayo ng konting adjustment sa mga oras na ito. At syempre, pinapaganda po ang ating signal at the same time ang ating audio and video. At kumusta po kayo mga kaibigan? Kayo po ba ay nananghalian na? Ngayon kung hindi pa ay pare-pareho lang ho tayo. Ayan. Anyway, magandang tanghalian sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa lahat ng inaabot ng ating broadcast ngayon pong tanghaling ito. Ngayon pong araw ng Huwebes, nako, ika-16 sa buwan ng Mayo. At ilang linggo na lamang ay matatapos na po ang buwan ng Mayo. Ngayon po ay Flores de Mayo. Anyway, bago po tayo tumungo sa mga ating pagtalakay sa iba't ibang mga issue na papanahong mga issue sa ating lipunan, ay nais ko munang batiin lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, yung mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan ngayong pong araw na ito. Happy birthday! Yan kay Ma'am Marites Celeste Rufino. Ngayon po ay nagdiriwang po siya ng kanyang kaarawan. Likewise kay Ma'am Lori Kabakan. Ayan. Wag na ho ninyong itanong kung ilan na po ang kanilang mga edad. At sigurado mayroong magre-react dyan. Anyway, magandang tanghali sa ating pong mga kawani ng pamahalaan. Alam ko po kahapon ay medyo masaya po ang inyong pagtulog kagabi dahil ang inyong pong mid-year bonus ay naibigay na. Naibigay na nga ba, mga kaibigan? Ha? Ala, bakit, bakit tumatungal yun? Malamang yung iba, baka hindi pa ho. Pero wag ko kayong mag-alala. Hindi po kayo mawawalan. Wag na hong dugtungan. At baka hindi ko kayo magkaroon. Anyway, oras po natin. Oras po ay eksaktong alas 12 ng tanghali. Ngayon pong araw ng Thursday. At ilan po sa mga babatiin din po natin ang mga tanggapan po ng ating Philippine National Police. Siyempre, sa ating PNP Chief, kaya PNP Chief ang Marbil, at sa lahat ng ating mga kapulisan sa buong Pilipinas. At congratulations sa iba't ibang pong mga accomplishment po ninyo. At dapat po mga kaibigan ay magiging panauhin po natin sa ating programa ang ating Public Information Officer ng Pro 4A Calabarzon, si Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran. Kaya lang nagkataon ho na lahat po ng promoted na mga police ay meron po sila ngayong interview.
Kaya anyway, Ma'am Gawiran dyan po sa Calabarzon, ay binabati ko po kayo lahat ng isang magandang tanghalian. Siyempre ang ating Regional Director, si Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Diyan po sa Calamba, sa Laguna. Diyan po ang regional office sa ating Pro-4A Calabarzon. Kaya General Lucas. At syempre, congratulations. Alam niyo mga kaibigan, talagang itong ating mga sanggandikit na mga opisyal ng ating PNP. Binabati po natin dahil number 1, Kuya Arnold, ha? Number 1 ang Northern Police District kay Brigadier General Rizalito Gapa, sir. Congratulations for a job well done. Siyempre, mahusay yung mama. Kaya natural lang magna-number 1 sa mga iba't ibang accomplishment itong nagdaang buwan ng Abril. Congratulations, sir, kay Police Brigadier General Rizalito Gapas, ang ating Director ng Northern Police District sa National Capital Region. Ako, medyo matagal-tagal tayo hindi nakikita, sir, ng grupo natin. Anyway, dyan po, siyempre, kaya po nagtagumpay ang nasabing adhikain ng mga pulis natin sa Northern Police District dahil mahusay po ang namumuno at sumusunod naman ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga subordinate. Ayan, di ba? Ganun lang ho yun eh. Pag nakita po sa anumang grupo, nasa gobyerno man yan, nasa pribado mang samahan yan, pag nakita po na maganda ang leadership o pamunuan ng sinumang namumuno, natural lang ang kanyang mga kasama ay ginaganahan din po magtrabaho. Ganun lang naman yun eh. Ang tawag diyan, leadership by example. Yan po. Pero yung mga namumuno na wala nang ginawa kung hindi ang kung hindi ang magpa-pogi sa kanyang sarili, ay walang kwentang pinuno yun. Eh, meron kong kilala dyan eh. Namuno ng isang press corps, kanya ng lahat. Siya na ang presidente, siya pa yung vice, siya pa yung secretary, siya yung auditor, siya ang treasurer, lahat kanya. Tapos sabihin eh, press corps? Diba? Pag sinabi mong press corps, doon sa mga kababayan natin nanonood, nakikinig, yan po ay samahan ng mga journalist sa iba't ibang mga media entity o outfit sa iisang lugar. Yan po ang press corps. Pero pag sinabing press corps tapos nagigisa ka lang, hindi press corps tawag dun, soloista. Yan. Sana buhay pa yung tao na yon, hindi kaya. Anyway, siyempre binabati ko ng magandang tanghalian ang tanggapan ng ating provincial director sa lalawigan po ng Rizal, si Police Colonel Felipe Maragon. Sir, magandang tanghali po sa inyo. At sa bumubuo ng Rizal Police Provincial Office, likewise kay Police Captain Marisol. Tama ba? Taktakin. Ayun, tama ko yung Arnold. Ako kasi minsan kung saan mapunta yung dila ko eh. Ayan. At binabati ko rin, ito yung mga pulis na talagang nagsiservisyo sa mamamayan at yung kanilang hindi matatawarang galing at kakayahan sa kanilang mga performance. Siyempre, binabati ko rin ng hepe, Chief of Police ng Teresa Municipal Police Station. Ito po ay nagawaran din po ng pagkilala dyan po naman sa Regional Office, si Police Major Edsel Macasero. Likewise, kay Police Executive Master Sergeant Albert Almanzar at sa lahat ng PNP natin dyan sa Teresa Municipal Police Station. Congratulations for a job well done. Yun. Likewise, kay Police Major Emery Ablao, yung hepe po naman ng Cardona Municipal Police Station sa lalawigan po ng Rizal. Ayan. Ito po kasi mga opisyal na ito. Alam niyo ngayon ang mga babae talagang sabi nga girl empowerment. Talagang malakas ngayon ang mga babae ha. Sa performance, ay minsan tinatalo pa ang kalalakihan sa galing ng mga at husay ng ating mga babaeng opisyal, lalo sa PNP, maging sa PMA, di ba?
Mas marami ngayon ang mga top-notchers na mga kababaihan. Kaya congratulations kababaihan na magamat ang lalaki ay hindi ho may pangyayari na hindi po kayang gawin ng lalaki ang nagagawa ng babae. O, di ba? O yan nga doon, naniniwala ka ba dyan? Totoo yan. Mayroong isang bagay na kayang gawin ng babae na hindi kayang gawin ng lalaki. Ano yun? Yung mga anak. Siyempre oh, subukan yung mga anak. Magbuntis. Oh, di ba? Anyway, magandang tanghali po sa ating station manager, kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ang ating publisher ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. Ayan. At syempre, ang ating station manager ng Kasado Broadcasting Service, Deliver News, RMM News TV. Diaryo na, TV pa. Ayan. Kaya ito magandang tanghali din po kay Miss Loreto Mirasol. Diyan po sa Dasmariñas, Cavite. Happy viewing, happy listening, happy watching. Lahat na ng happy. happy na sa lahat. Kaya ito mga kaibigan. Anyway, ilan po sa mga mainit na issue ngayon. Siguro kung naalala po ninyo, ito kahapon po nagsimula. Ito pong paglalayag ng grupo ng Atin Ito Coalition. 'Di ba? Sila ay pupunta diyan sa Baho de Masinloc na magdadala po ng supply, may pagkain, may krudo, at pagkatapos sinasabi nga po na inaabangan sila ng mga barko ng China. Aba, ay hindi mo magpapatinag yung ating mga grupo na yan. Sapagkat naniniwala po tayo pare-pareho, kaya ang ating mga kabayan, kaya nga ang katanungan kadalasan dito po sa programa natin sa issue ng lipunan, saan yung mga mahilig mag-rally, mahilig magprotesta sa mga lansangan? Ngayon ang pagkakataon, ipakita ninyo, o hindi kayo mga kakampi ng mga inchik, mag-rally kayo dyan sa harap ng China Embassy. O, di ba? Hindi yung magrarally kayo kung ano-ano pa rin sabihin ninyo sa ating gobyerno. Ngayon ay tayo ay dinadagok-dagukan ng mga chekwa na yan. Hindi kayo magrally sa harapan dyan. O ano? O baka naman kayo ay nasa kabila talaga. Kayo mga kampi ng mga chekwa na yan. Kaya mahirap yan. Rally kayo ng rally. Pero sa mga panahon ng kagipitan ng ating bansa, ay wala kayong masabi kung hindi ang puro sisi sa ating pamahalaan. Yung mga grupo na yan. Kaya ngayong, sabi ko nga po sa inyo, yung mga nagdaang programa po natin, saan man nagsimula ang komunismo, ang komunista? Di ba sa bansang China? Oh, sino ba ang mga nag-adapt niyan dito sa ating bansa ng komunistang grupo? Oh, sino ba ang kanyang pininiwalaan? Ang kanilang sinunod? Oh, at ano ang nangyari sa mga taong nalinlang, napaniwala, pinaanib, umanib sa samahan ng mga komunista? Umunlad ba ang buhay? O ang umunlad, yung mga namumuno lamang? O, di ba? Yan ang mapapait at masaklap na katotohanan na yung mga taong nag-udyok doon sa mga grupo na yun ng Communist Party of the Philippines ay sila ang yumaman. Sila ang nagpasasa sa dugo at pawis ng ating mga maliliit na kababayan na kanilang nalinlang. O, yan ang katotohanan dyan. Maaring iba dyan, magtataas ng kilay. At sasabihin, hindi tama at hindi totoo siya. Sabi ko, kalukuhan. Yun ang totoo. So, yung ugali ng inchik, ito, pasintabi po doon sa mga kaibigan natin, mga Filipino-Chinese. Marami mo tayong mga Filipino-Chinese na talagang ang ugali, Pilipino talaga. Matulungin, may respeto sa ating kababayan. Pero yung talagang inchik na ang kultura na kanilang kinagisnan ay komunista, ano ang gagawin yan? Mang-alila, mang-alipin, mang-agaw, lahat na. O, di ba? Na binubos-abos yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kasambahay. Marami na mga pangyayari ng ganyan. Kaya yung issue yan, yan po ang ating inaantabayanan. At alam ko naman po na majority, mas marami sa ating mga kababayan ang sumusuporta. At ang programang ito, issue ng lipunan ay sumusuporta sa ating ito, coalition.
yan natin ipakita ang ating tibay, ang ating paninindigan sa sarili nating bakuran. Sapagkat, sabi nga ng iba nating mga kaubayan, ikaw ba kung halimbawa nasa bakuran mo na, sabihin mo pa na magkikiusap ka pa na wag saktan yung nasa paligid? Ay parang mali naman yata, sarili mo ng bakuran, nagkikiusap ka pa. O, di ba? Nasa bakuran mo na, nagkikiusap ka pa. Ano kaya yun? Anyway, happy viewing, happy watching, happy listening kay Kuyang Lando Loto, likewise kay Kuyang Ron Dagar, dyan sa Montalban, Rizal. At matarap na pananghalian ngayon pong araw ng Huwebes, 16 sa buwan ng Mayo. Nako, kahapon sabi ko nga sa inyo at kagabi, sigurado tuwang-tuwa si Mrs. Yung mga mister na mga nasa gobyerno na mayroong bonus na nakuha kahapon katumbas ng isang buwan sweldo, aba ay siyempre alam na. Happy si Mrs. Depende ho kung doon naka intriga kay Mrs. yung kanilang o yung kanyang ATM card, ay paano kung hindi? Pero karamihan naman sa mga kilala po natin mga opisyal ng ating pamahalaan ay talagang matik ang may hawak ng kanilang mga ATM card ay si Mrs. Ang babae kasi napakagaling mag-itemize, mag-budget, pagkasyahin kung magkano ang naariyan. Ganun po talaga. Bagamat may mga lalaki din po na talagang masinop din sa budgeting at talagang minsan tinitiis talaga na magsakripisyo. Yung iba naman one day millionaire. Pag nagkakaroon ng pera ngayon, mamaya lang ubos na. At ang masaklap dyan, pag tinaya sa sabong, kaya nga yan ang sugal, dalawa na nga lang ang naglalaban, hindi mo pa matiyak kung alin sa dalawa ang mananalo. Kaya ngayong, sa loto sa PCSO, medyo malaki-laki na po yung tama. At yun naman, hindi ho yung sinasabing ikaw ay gumastos, tumaya ka sa loto, pero may chance ka naman talaga manalo. Pero ang mahalaga doon, yung kawang gawa, nakatulong ka sa kapwa, sapagkat ang Philippines Charity Sweepstakes Office, marami po yan mga tinutulungan ng mga pasyente ng ating bansa. Na inilalapit sa kanila financially, lalo na po may mga malaking bills sa hospital, ay subok na po ang PCSO. Tumutulong yan, sumasagot. Halos 100% ng hospital bill ay sinasagot ng PCSO. Kung meron man humatira, at least very minimal. Sabihin na natin hati, kung magkaroon kayo ng bill na medyo malaki, sabihin natin 100,000, kung kalahati nun ay sasagutin ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng PCSO, di malaking porsyento rin ho ang nabawas. Pero mas malaki po ang kadalasan ang sinasagot ng PCSO doon sa mga hospital bills ng ating mga kababayan na wala pong kakayanan na makapagbigay sa kanilang mga bayarin sa hospital. Pero yung masaklap lang, yung mga private hospital, talagang hindi pwedeng palabasin ang pasyente nang wala pang bayad. Ngayon, di ba, ng mga nakaraang buwan, merong pangyayari na parang na-hostage yung kamag-anak ng pasyente para lang makapag-comply doon sa mga bayarin. At ngayon, nagkaroon tuloy ng kaso yung hospital, mga opisyal ng hospital, at mga doktor, at maging mga nurses doon sa hospital na yun. Sana wag garon. Diba? Ayan, happy watching, happy viewing, happy listening kay Kuyang Dan De Rojas Manalo. Tama ba? Manalo. Ayan, okay, magandang tanghalian po sa inyo lahat. Anyway, ito pong mga pag-uusapan natin, ito po yung mga napapanahong issue. Kaya dito po sa issue ng lipunan, ito po yung pinag-uusapan natin. At pag-uusapan natin, ulit-ulit man yan, hindi po nakakasawa sapagkat ang gusto natin ipabatid sa ating mga taga-subaybay yung tamang impormasyon. Hindi po fake news. Kasi ngayon, kaya nga dito, dapat talaga maging alerto ang meta ng Facebook. Dahil marami po ang mga nagbablog
na minsan puro kabulastugan po ang pinaggagawa. Kaya nga sana kung nagkaroon ba ng pagbabago, Kuyang Arnold, sapagkat nung nagdaang administrasyon ng pamumuno ng Philippine National Police na nagdaang leadership, nagbaba ang dating PNP chief ng direktiba sa mga regional directors down to provincial and municipal police station na kinikilala ng PNP ang vlogger as legal media. Ano ho? So, ito dapat siguro liwanagin ito ng ayos. Tayo po ay hindi tumututol na magkaroon po ng vloggers. Depende po yan kung ano po ang ilalabas at ipalalabas. Pero kung yan po ay makasisira, unang-una, sa ating bansa, ay hindi ho nararapat yan na payagan. Ano ho? Sapagkat yan po nakakabuo ng mga espekulasyon, mga maling impormasyon, nakakarating po sa ating mga kabayan dahil sa mga irresponsibleng vloggers. At meron din po mga vloggers na mga responsable. At lalo na po kung kayo po ay vlogger na kayo po ay talagang naging media practitioners. So ibig sabihin, alam po ninyo yung code of ethics and ethical standard as journalist. Hindi lang ho yung natuto kayong magpindot ng cellphone, mag-operate ng computer, naka-internet na kayo, as vlogger, okay na. Ano ho? Yung responsibilidad po as media practitioner, yun po ang napakahalaga. Sapagkat ultimong batang maliit ngayon, 4 na taon, 3 taon, kaya na mag-live sa Facebook, hindi ba? Pero yung responsibilidad, napakabigat po. Ano ho? Tayo po ay merong freedom of expression. Ano ho? Pero ang ating freedom of expression ay meron pong limitasyon yan. Ano ho? May mga bagay po yan, hindi po pwede basta natin bitawan, lalo po sa ere. At lalo ngayon, na tayo po ay quad media na. Sinabi po natin quad media, may social media, ito po yung internet, Facebook, may TikTok pa, mayroon kong Twitter, at kung ano-ano pa. At syempre, yung mga traditional media, print, broadcast media, di ba? So, yan. Lalo lang lumakas at pinalakas. Kaya nga minsan, merong mga pagkakataon, ito po masakit na pakinggan, at pasintabi po doon sa mga ilang mga opisyal natin sa gobyerno, ano ho, na pag sinabi na ikaw ay nasa traditional media, para bang, ay wala, hindi na uso ngayon yan. AM, mga ganun. Di ba masakit pakinggan? Kung kayo ho, isang lehitimong media practitioner at maririnig po ninyo direkta sa isang opisyal kung sino man siya. At pagkatapos sasabihin, pag narinig ako ay nasa AM radio station ka, at mariringgan mo ng salita na, ay hindi na uso na yun yan. Pero ang katotohanan, alam niyo mga kaibigan, ang traditional media, ito po yung tungtungan ng social media ngayon. Bakit? Ang traditional media, ito po yung kilala, i-recognize, lisensyado, rehistrado ng ating gobyerno. Oh. Ay ang social media, bigla na sumurpot yan. Malibang kung kayo po ay magpaparehistro ang inyo pong platform sa social media. Kagaya po ng Kasada Broadcasting Service, kami po ay rehistrado. Ano, hindi basta kami ay nag-broadcast ng aming ganun-ganun lang, nang walang mga dokumentong pinanghahawakan. At tayo po ay pinayagan ng ating pamahalaan. Ano ho? Yan po ang kaibahan dyan. Kaya maging mapanuri yung ating pong mga kababayan, lalo na po yung mga nagpapanggap na kunwari ikakampi ng gobyerno, at yung pala ay kagaya ngayon, meron naman nag-iipal na naman na isang dating senador, yung pala ay ang daming kabulastugan pinagagawa nung siya ay aktibo para senador sa Senado, at parang siya ngayon nagiging tagapagsalita ng ICC, di ba? Nag-iipal lang yan. Kaya kasi next year nga naman, malapit na ang eleksyon. Speaking of eleksyon, nako, happy viewing, happy listening kay Kuyang Dan Torbiles. Maupay nga udto, mga tanan. Mga waray nun, mga taga-Samar ang liti, maupay nga udto. Ay yung nga tanan. Maayong buntag kaninyong tanan sa mga taga Cebu. Ayan.
buenas tardes, amigo, amigas. Diyan po naman sa Zamboanga City. Napag-uusapan po natin ang eleksyon. Alam niyo ba ngayon na sinasabi ng Commission on Election na maghihigpit na sapagkat come October 1st hanggang 8 ngayong taon ay magsisimula na po ang filing of certificate of candidacy. Certificate of filing of candidacy na. Di ba malapit-lapit na? So ibig sabihin, maaga ngayon ang filing ng kandidatura. Malalaman na po natin kung sino-sino sa mga lokal na opisyal ang may plano na kumandidato sa lokal na posisyon. At maging siguro sa national sapagkat 1 hanggang 8 ng Oktubre ngayong taon ang filing. At ito, ang sinasabi ng Commission on Election na wala na po yung placeholder. Placeholder, yung pong halimbawa, ako magpa-file ang kandidatura ko at last minute magkakaroon po ng pagbabago. Ang magiging official na kandidato si Kuyang Arnold Namuco. Yun po yung tatawag nilang placeholder. Kung matatandaan po ninyo mga kaibigan, mga kasado, 2015 nang mag-file po ang yumaong naging undersecretary po ng DILG, Martin Dino, kung naalala po ninyo, ano ho. At pagkatapos nung last minute, biglang nagkaroon po ng placeholder. Nagkaroon ng replacement. At ang lumitaw na kandidato ay si dating mayor ng Davao City at naging pangulo po ng bansang Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba? So, ganun din po yung nangyari doon naman kay Vice President Sara Duterte na last minute nagpalit din po. At ang nag-file ng kanyang kandidatura iba rin hong tao. So ngayon, ito po ang sinasabi ng COMELEC na hindi na po papayagan yung mga ganyang pangyayari kung depende po sa sitwasyon. Kung halimbawa, yung nag-file ng kandidatura natigok. Natural lang yun, kung halimbawa may partido sila, magpapalit talaga ng kandidato. Pero kung ang mangyayari, nag-file na yung dating gawi, ay hindi na ho papayagan ng COMELEC. Kasi doon pala sa grupo ng mga kandidato, Kuyang Arnold, mayroon parang 5. Tali sa party list po, 5. 5 ang naka-line up dyan. Kung sino ang first nominee, second nominee, third nominee. Ayan, kung may nawala, ay pwede naman magpalit. Ayan. Kuyang Lando Luto. Pakinggan natin kung ano ang dalang balita nito si Kuyang Lando. Ay, isa nga pala Kuyang Lando, kung monitor mo dyan sa lugar mo, ngayong araw nga palang ito, mga kaibigan, mga kasado, ang sinasabing simula ng panguhuli ng ating LTFRB, katuwang ang Highway Patrol Group at iba pang mga lokal na traffic enforcer doon sa mga public utility jeepneys na hindi po umanib o sumama sa kooperatiba para po sa modernization program ng ating gobyerno. Ayan. So, malaman natin. Okay. Kuyang Lando, good morning. Please come in. Yes, good morning, Kuya Wing at isyu ng Lipunan. Magandang tanghali. Magandang tanghali din, Kuya Lando, at medyo lumakas yung background. Operation Finger na tayo ngayon, Kuya Arnold. At happy viewing and watching report. Samantala, Kuya Arnold, tama ka. Kuya Arnold. Kuya Wing. Tama ka, Kuya Wing. At ito nga, ay may mayroon tayo mga updates tungkol dito sa mga grupo kung saan ito yung mga bumubatikos sa naturang programa ng ating gobyerno, yung modernization program, ang phase out ng kanilang jeepney unit, Kuya Arnold. Ito nga dahil ito ay nagmarcha nga ang grupo ng Piston at Nanibila. Dito mula dito, Kuya Arnold, nagsimula ito sa Naik. Patungo ba ito? Kuya Arnold ka na, Kuya Arnold eh. Di ka nakikinig kung sino ang angkor. Kuya
Kuya Weng, ito nga, nagmamarcha nga itong grupong Piston at Manibela. At nagsimula nga ito, Kuya Weng, dito sa bahagi ng Naik. At ito, matungo man ang grupong ito sa Imus, Cavite. At para din tunguhin din ang iba pang mga kasamahan diyan sa bahagi ng lugar na nabanggit. At kung napag-alaman natin, ang kanilang meron din mga pagkilos ngayon na diyan sa East Avenue, diyan sa Quezon City. Kung saan ito nagtutungo rin ito ang kanilang mga grupo diyan sa opisina ng Land Transportation and Road Franchising Board diyan sa QC, Kuya Arnold. Ito nga ay nagsagawa din Alam mo ito sa Kuya Lando, nananghalian ka na ba o hindi pa? Hindi pa nga, tayo nantabayan nga kita. Kaya pala lagi ka nahihilo eh. Kuya Arnold ka ng Kuya Arnold eh. O, natawa ka pa. Medyo mainit kasi Kuya Wing talaga naman die hard ako kay Gabay at Patubay. Pero ito ngayon Kuya Wing, ito nga balik tayo doon sa ating report. Ito nga mga grupong ito ay kung saan napakainit ang kanilang mga pagkilos, mainit ang kanilang mga grievances laban dito sa kanilang pagtalakay muli ng issue ng peace out jeepney, Kuya Arnold, sa buong bansa. Okay. Ito nga nag-ipon-ipon pero hindi natin alam kung ito ay aharangin ng pambansang pulisya na dito sa kolaborasyon na 4A, lalo na dito sa bahagi ng Cavite. Hindi pa natin alam kung ito ay pagbibigyan o magkakalasot. Ay patungo umano ang kanilang grupo at nagmamarcha na nga ito sa kasagsagan ng init ng panahon diyan sa bahagi ng Imus, Cavite. Mula pa rin dito sa area ng Cavite. Ako si Double L, Kasada Patrol Unit 25. Nag-uulat para sa issue ng lipunan. Kuya Wing, back to you. Okay, maraming salamat Kuya Lando. Ito minsan parang nahihilo rin to eh. Ayan. Anyway, isa po sa problema ngayon yan na programa ng ating gobyerno. Matagal na ho yan eh. Hindi naman ho nagsimula yung sinasabing modernization program ng gobyerno natin kahapon lang o nung karaang taon lang. Matagal na po yan na pinag-uusapan. Inabot pa yan doon sa dating Pangulong Noynoy Aquino. Noong pa yan nasimulan yung programa na yan. Pero bakit hindi ho umuusad? Ano ho ba ang gusto mangyari ng mga kababayan natin? Ayaw ba ninyo na pagbabago? Bakit yung iba gustong sumunod at nakakasunod? Ano ho? Wala akong pinag-iba yan sa jeep eh. Sa cellphone. Noong una, lahat ng mga cellphone natin, puro keypad. Di ba? So, unti-unti, na-upgrade, sabi nga, nag-level up. So, kailangan natin, pag-aralan yung mga modernong kagamitan. O, di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, yung usok ng mga jeep, lalo na po yung gumagamit ng crudo o yung diesel, talagang maghihilamos ka talaga ng uling sa mukha. So anong pagkakaiba doon sa mga sasakyan na hindi ka papawisan ng gusto, hindi ka maghihilamos ng uling habang ikaw ay papasok ng trabaho o sa eskwela ng sa mga estudyante natin. Kasi kung gusto talagang yan ay magkaroon ng pagbabago, dapat noon pa ay tinanggap na ng ilan natin mga supplier. Pero kung ayaw, yan talaga marami ng dahilan. Marami sinasabi na mawawalan sila ng prangkisa. Kasi alam niyo sa totoo lang, yung prangkisa kasi, yan po ay ang pagkakaunawa kasi ng ibang mga operator, parang binayaran nila as kanila na talaga. At ang pagkakaintindi ko naman, yung prangkisa ay temporary na ibibigay sa isang operator sa isang lugar kung saan ang kanyang ruta magbibiyaya kayong sasakyan. Kaya nangyayari po dyan, parang, akin ito, di sa'yo na yan, prangkisa mo, di ba ka magbiyahe kung ayaw mo sumunod? Hindi. May prangkisa ka nga. Anong gagawin mo sa prangkisa? Pwede mo bang sakyan yan? Kung ang jeep mo naman ay kakarag-karag, pagka nalubak, nagtatanggal na yung mga pintura sa tagiliran. Di ba? Pagkatapos yung upuan, ay mga surot. At pagkatapos, minsan, meron pang mga nakausli na bakal o kay mga pako. Di ba? Isa yan sa mga problema natin. Kung gusto natin pagbabago,
pag-aralan natin pare-pare, lalo na po yung mga naghahanap buhay sa mga lansangan. Ano ho? At saka ngayon, yung gobyerno natin, mas mainam na kayo ay handa kung ano man talaga yung programa na gusto ipatupad, handa rin kayo kung ano action ang gagawin doon sa mga commuters natin na apektado na mahirapan na sumakay. Anyway mga kaibigan, oras po natin, 32 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Bigyan daan natin ng pag-uulat ni Kuya Dan Torbilis, ang ating kasada patrol number 47 mula dyan sa lungsod ng Marikina. Kuya Dan, magandang tanghali sa iyo. Yes, magandang tanghali Kuya Winnie at Kuya Arnold at Kuya Alan. Ito nga kanina, aking inalam yung mga daloy ng mga sasakyan sa particular kasi dito ako sumasakay sa may panorama. Yung Marikina to Cubao. Siyempre, ang Antipolo, yung Barangay Kupang, katabi ito ng Concepcion dos Marikina. Kumbaga, yung mga galing ng Cubao, Marikina is village sa Marikina na may tatak na mga jeep, ay nandiyan pa rin bumibiyahe kanina ito. At akin tinanong nga yung mga driver na bakit tuloy pa ang inyong biyahe. Ayon sa kanila, ng mga jeepney driver, hindi naman sila membro pa ng kooperatiba. Kung membro sila ng kooperatiba, ang kanilang asosasyon, ay tiyak na sila ay mamumulta na o mumulta na sila, uhulihin sa mga lansangan ng ito ay sila ay pagmumultahin ng 50,000 pesos. Ayan. Kuya Dan, yung bang mga nakapanayam mo kanina, ano bang grupo sila na nakaanib? Sila ba kasama ng manibela, kasama ng piston, o iba pang grupo? Ang Marikina, medyo particular sa amin, independent sila. Grupo, kundi sarili nila. At tumutupad din sila kung ano man ang patakaran niya ng gobyerno. Yan ang maganda. Kasi yun naman talaga ang kailangan. Kung gusto natin ng pagbabago, ay pag-aralan, kaya sabi ko nga Kuya Dan kanina, yung programa ng gobyerno ng Jeepney Modernization Program, at hindi lang sa jeep na yan, ay hindi naman nagsimula yung karang taon lang. Halos dekada na rin yan. Tagal na yan. Halos gano'n nakarahaba ang panahon. Ngayon, kung gusto nga ng pagbabago, talagang kailangan sumunod itong ating mga naghahanap buhay ng mga jeep operators. Yan din ang kanilang reaksyon. Sinasabi na basta't mayroon lang avail na sila ng sa kooperatiba, bakit hindi niya? Dahil mas maganda ngayon kasi ang kanilang mga jeep medyo ang kaha ay halos tatanggal na, mahiwalay na. Pagka umarangkada, lalo yung mga paahon papuntang Antipolo, baka may maiwan ang kahay niyan, so baka hilahan na ng kabayo. Kasi pag sumasakay nga rin ako ng jeep, yung ibang mga jeepney, talagang yung sasakyan, sabi mo pa nga, baka tinambakan na ng surot, ay ito ay talagang may mga butas-butas na mga upuan, at tuloy naman ibig sabihin kondisyon naman ang takbo din ng makina, kaya lang yung kaha talaga naman panahon pa ng hapon siguro ito yung kanilang mga sasakyan, pero yung iba mga brand yung mga bago pa, kaya at medyo idadandaan marahil ito ng gobyerno kung paano i-phase out at magkaroon pa ng kung paano sila mabigyan na kung tuloy yung kanilang biyahe sa jeep o i-phase out na talaga sila dahil yan na ang kondisyon ng gobyerno sa kanila. Ayun, at kaya nga Kuya Dan, yun naman ay binabalanse ng gobyerno natin na kung ano ang ikabubuti ng lahat. Dahil yung pag-phase out ng mga lumang modelo ng jeep ay para po naman sa improvement ng ating bansa. Bagamat yan sinasabi na ang pampublikong jeepney natin ay bahagi na ng ating kultura at naging tatak ng Pilipinas yan, pagdating sa jeep ay kilala ang Pilipinas na meron dyan yan. Pero kung sabi nga 50 taon na ang nakalipas at hanggang ngayon yung pa rin ang gamit, ay hindi na angkop sa makabagong pamamaraan. Kinakailangan mag-level up, mag-upgrade din. Yung ating mga operators, hindi yung puro kitaan lang ang iniisip.
Oo, tama yun. Yung lalo ngayon, sa halos karamihan na rin dito kayang Win at Kayang Arnold, dito sa particular ng Panorama Avenue to Marikina ng dadaan ng Concepcion to Cubao hanggang ito sa hanggang patungo pa nga ito sa may Santa Misa. Ito ay mayroon na mga modernization ng mga jeep na mga bumibiyahe, halos karamihan na ito. Pero alam mo yung mga estudyante, mga ibang mga sumasakay ay halos doon pa rin sumasakay sa mga jeep dahil medyo mura kaysa sa modernization itong kooperatiba ng mga minibus ay ano ito na medyo mahal naman ang pamasahe. Ang senior citizen dalit na yun ay 11 ay nagiging 12. Bali piso yung sa mga ganun din sa mga estudyante. At kung hindi ka estudyante, hindi ka senior citizen, ay ang pamasahe ay sa minimum mukhang 13 pesos. Ganun ang nakikita ko sa nakapaskil sa loob ng sasakyan nila. Kaya nga Kuya Dan, talagang siguro hanggang ngayon, kaya nga sasabi na mag-cooperate na yung flying squad ng LTFRB at mga siguro kasama rin ng LTO, maging yung mga personnel ng Highway Patrol Group para nga dyan paghuhulihin na yung mga hindi umanib doon sa modernization program ng ating pamahalaan dyan sa mga pampublikong sasakyan, lalo yung mga jeep iba't ibang ruta ang tinatahak. Kaya nga lamang, gaano ba kahanda din ang pamahalaan natin ngayon? Ang tanong, kagaya kanina, may mga lugar dyan sa Maynila na tumigil na. Hindi sila nagtigil pasada kung hindi kusang tumigil yung mga operator at driver sa pangamba na kapag sila ay nahuli, tama sasabi mo Kuya Dan, na 10,000 sa driver, 50,000 naman ang para sa mga operator at impound ng sasakyan ng kung hindi ako nakakamali 3 or 6 na buwan. Eh saan kukunin namang kamay nila yung budget na yun kung sakali sila ay mahuhuli? Tama ka dyan na yung Win, sinasabi mo. Dahil yun nga ang nagiging problema ngayon ng mga driver at saka may-ari din ng mga sasakyan. Kaya dito sa Marikina, particular, lalo dito sa may Marcos Highway at yung Painaan at Kugyo, tuloy pa rin ang sinasabing pasada. Pero antabayanan din natin to at kaya natin susubaybayan hanggang itong Mayo na ito hanggang susunod pa na buwan dahil ito na nga ang panahon na paghuhuli sa kanila na ibinigay naman ng taning ng ating gobyerno, lalo na itong LTO ba yun o LTFRB. na siya ang may control nito sa mga sasakyan. Bali, mayroon muna ako bibigyan ng pag-uulat ko yung Awin dito sa Marikina naman kay Marcy Teodoro sa kanyang mga pangako sa mga estudyante para sa kanya sa mga magulang at mga mag-aaral ng lungsod ng Marikina. Ayon pa sa punong lungsod Marcy Teodoro, kanyang sinisiguro na makakapag-graduate at makakapagtapos ang mga estudyante at makakakyatan niya ito sa entablado itong mga nasa elementary school at high school ng publiko paaralan sa Marikina na walang babayaran na walang sino mang anyang hahadlang anya sa kanyang pinatutupad anya nito ni Mayor Teodoro ng Marikina ay itong sinasabing na no fee collection para sa graduation na ang lahat ay makakapagtapos at ayon pa itong sasagutin anya ng pamahalaan ng Marikina upang anya ay masiguro na mas magiging special sa mga estudyante elementary at high school sa kanilang pagtatapos itong buwan ng Mayo 2024. Yun ay libre ang tuga at libre ang graduation photos, itong photo ops, ayon pa ng punong lungsod Marcy Teodoro. Kaya malugod ang kanyang pagbati dito sa mag-graduate ng mga elementary at high school taong kasalukuyan 2024 sa kanyang taos-pusong malugod na pagbati sa lahat ng mga estudyante ng lungsod ng Marikina na walang babayaran. Okay. Congratulations kay Mayor dyan sa lungsod ng Marikina. Mga pangamba dahil alam mo naman ito at nalalapit na rin ang 2025, mukhang paghahanda rin ito.
dahil medyo ang kanyang kalaban medyo Naghahanda na rin. ang iyong kababayan ni Simero Kimbo. Ayun, oh. Kaya kung ano na mga para sa ikaganda ng mga mamamayan ng Marikina ay ibibigay ng punong lungsod na magtatagumpay naman sa pagdating ng eleksyon ang kanyang magiging kapartner na ito ang siyang tatakbo sa darating na eleksyon. Bali muna. Mula pa rin sa aking kinalalagyan sa lahat ng Marikina para sa Balitang Kasado, ito si Kasado Patrol 47, Dan Torbeles reporting live sa KBSRN News TV, may Diaryo pa. Okay, maraming salamat Kuyang Dan Torbeles. Samantala, mayroon pa yung tayo pag-uulat mula pa naman sa Lungsod, Quezon. Ayan, 3 lalaki arestado sa bypass operation sa Quezon City. Ang report mula kay Kasado Patrol number 40 kay Kuyang June Santosidad. Kuyang June, magandang umaga, please come in. Okay, Kuyang June. Go ahead. Wala yata ang monitor tong ating naka-video pero hindi nakikinig. Go ahead with your report. Go ahead. Kasado Patrol number 40, June Santosidad. Sa report mo. Lalaki ang estado ng nagsagawa ng bypass operation ang mga 40 Cosmet unit station sa Katanghel, Quezon City. Ngayong umaga, sa kumuno ni Police Captain Bendy. Kaya na. Narinig mo na kami dyan, Ryan? Narinig mo? Narinig mo? Yan. Go ahead. Ano ba ang report nung yan? Yes. Yes, 3 lalaki arestado ng nagsagawa ng bypass operation ang mga branch institution unit Station 6, Batasan Head, Quezon City. Ngayong umaga, sa Police Captain Ben Gonzales at kapangatuwa ko ni Police Colonel Rodrigo Sarmiento, Quezon City. Kilala ang mga suspect sina Adrian Salvan, Kapanta, 24 taon gulang. Alin Gambua, 25 anyos, taong gulang. At Aris Gambua, 26 taong gulang. Ang mga suspect, kapwa mga residente ng Barangay Batasan City. Nangyari ang sabing bypass operation sa area ng Sapphire City, Barangay Batasan City. Ganap na dakong Batasan City, 40 umaga, May 16, 2024. Na-recover ng mga operatiba mula sa mga suspect 3 pirasong plastic kasi naglaban umano ng hinalang marijuana, 1 piraso na cellphone kulay itim, 1 piraso na tablet at 500 pesos bilang bypass money. Ang nasabing tuga may timbang na 165 gramo at sa halagang 19,200 pesos. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Ruel, Villa Rosa. Mula rito sa Sente Constitution, Santosidad, Patrol 40, nagulat po kayo na tatlong kumain na PBS Aluminum. Dari na, TV pa, balik ko yan. Ganway. Okay, maraming salamat Kuyang John Santosidad. Ako kaya kinakailangan talaga sa ating mga field reporters. Pag kayo ay mag-uulat, siguraduhin ninyo kayo ay naka-monitor. At naka-video nga, hindi ka naman nakikinig. Ano ho? Eh na kailangan, iayos po natin ang ating pag-uulat. Mas mainam na wag kayo mag-video kung ganyan din ang nangyayari. Kasi, nahahalata, nakikita kayo ng mga viewers natin na hindi kayo ready sa inyong report. Ano ho? Pasintabi po sa ating mga reporter. Sana iayos po natin ang lahat ng mga reports upang sa ganon, maging maganda ang daloy
ng ating mga programa. Ano ho? Naka-video. Katapos iba naman ang kinakausap. Pagka pinapasok na kayo, no, bigyan kayo ng go signal ng Anchor. Kung kayo ay naka-monitor, pasok na kaagad. Ha? Ayaw ko sana ito buksan sa inyo para tayo pare-parehin na matatanda sa ganitong profesyon eh. Sana may ilagay sa tama ang perspektibo ng bawat po nating gawain. Salamat po, ano. Anyway mga kaibigan, 47 minuto makalipas ang ikalabindalawa ng tanghali. At ang oras na yan, handog po sa atin ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. At ng Kasado Broadcasting Service ng RMN News TV, ang responsableng mga mamamahayag. Siyempre mga kaibigan, patuloy pa tayo sa ating mga tinatalakay. Ito po na nangyayari ngayon, siyempre. Lalo na magbabago na naman yung mga ating calendar year ngayon po ng ating ng pasukan ng mga estudyante po natin. Kasi itong 2024 hanggang 2025 ibabalik na sinasabi sa dating calendar year ang pasukan ng mga estudyante. Dati kasi, 'di ba? So inaabot ng July. Siguro mapapaaga ngayon ng enrollment para pagdating ng 2025 next year ay magtatapos naman ito maaaring sa buwan ng Abril. O, di ba? Dati nga, Marso pa lang, graduation day na eh. So, ito yung ngayon ang gustong maibalik at pinababalik ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, pang sa ganun, yung mga kabataan makapag-enjoy sa summer vacation. Kaya nga summer vacation eh. Yan nangyayari ngayon na summer vacation na dapat ganitong mga panahon ay may pasok pa ho yung mga estudyante natin. Dahil nga nagkaroon ng pagbabago ng ating school calendar para sa mga estudyante. Anyway, at isa po sa minsan hindi rin kaganda sigurong balita dahil parang napag-iiwanan ang ating tertiary level ng edukasyon sa ibang bansa. Ano ho? Na bagamat dito sa atin maganda na yung kalidad, pero mayroon pa pala mas maganda pa kailangan pa maabot ng ating mga colleges and universities. O, di ba? So, yun po ang kinakailangan. Kaya nga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-upgrade ang level ng ating mga estudyante sa tertiary. Ano ba yung tertiary? Ito po yung nasa kolehiyo. Ano ho? Ay, hindi naman ho talaga na pag-iiwanan din ang mga Pilipino pagdating sa talino. Kaya lang, siyempre, mayroong criteria ang mga universidad sa buong mundo kung ano ba ang pinaka-rating para mapasok ka doon sa, sabihin natin, sa top 100, para sa top 100 nga, Kuya Arnold, para hindi pumasok ang ating mga universidad eh. Sa top 100 sa buong mundo. So, di ba may mga kilala tayo mga universidad dito sa ating bansa na mahuhusay, magagaling yung mga profesor. Pero, kinapos pa rin. So, ibig sabihin, meron pang kulang. Alin ba ang standard na kailangan maabot ng ating mga eskwelahan na yan? Na kailangan pagsumikapan ng ating mga estudyante? O baka naman kaya hindi natin naabot yung standard na yan baka naman wala tayo pambayad. Alis sa dalawa. Di ba? Kasi kung ang criteria, ang pagbabatayan, yung husay o galing ng ating mga estudyante, pagalagay ko naman, hindi tayo magpapahuli sa anumang mga lahi sa buong mundo. Ano ho? Ngayon, kung natin siguro sa kalidad ng edukasyon at lalo pala pang walang pera, kung sakali, kasi merong info, Kuya Arnold, na uso rin yata yung lagayan dyan para mapasama ka sa top 100 ng mga magagaling na universidad sa buong mundo, parang uso rin yata ang padulas. Hindi ba? So, kasi sinasabi ng ating mga magagaling na universidad, kagaya ng University of the Philippines, Ateneo de Manila University, di ba pang Lasal, di ba pang mga pribadong mga universidad natin, para hindi pumasok sa ganun. Sa top 100, sa 100. Ibig sabihin, may kulang. Ano ba yung kulang doon? Yun ang malaking question mark. Ang kulang ba doon ay lagay o ano? Di ba? Anyway, ang mahalaga,
yung ating mga estudyante dito sa ating bansa, sabihin na natin ng mga universidad, di pumasok sa ganong standard na sinasabi na magagaling na university sa buong mundo. Ang mahalaga, yung mga nagtatapos sa mga eskwelahan natin dito ay nakapagtatrabaho sa ibang bansa na may kalidad din naman ang napag-aralan. Ano ho? Hindi na pag-iiwanan. Lalo pa yung mga nagtapos ng nursing. O, di ba? Kaya nagiging mahiwaga din yung criteria ni mga survey na yan na hindi pumasok ang Pilipinas sa top 100 na magagaling na universidad sa buong mundo. Ay, ako naman, parang hindi rin naniniwala dahil marami tayong mga magagaling na mga estudyante na mga nagtatap sa ibang bansa sa labanan ng mga quiz bee. Ang dami dyan. Kaya ngayon, kung siguro, kung lagayan ang pinag-uusapan, ay malamang talaga hindi tayo makakapasok doon. Ay sila lang nakakaalam noon kung sino bang promotor diyan para mapasama ka sa sinasabing top 100 na magagaling na universidad. Oh, ay ang lagay ganun lang ba 'yon? Oras po natin 52 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ay siya nga pala sa ating mga senior citizen, mayroong good news. Siguro to, good news ito Kuya Arnold. Katulad natin na malapit na mag-senior. Mabutin lang ako, junior pa. Di ba? Kasi bakit ito yung good news? Dahil gustong magtatag ng daycare center. Di ba? Pag sinabi natin daycare center, karamihan nyo, kadalasan dyan, mga bata Yung mga nag-aaral ng kinder. Di ba? Daycare center, ang kongreso. May panukala dyan si Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay na magkaroon ng daycare center para sa mga senior citizens. At yan po ay para sa mga health care programs, sa mga amenities na pwedeng paglibangan ng mga senior na halos wala nang masyadong mga mapaglibangan. Di ba? Kaya nga, minsan alam mo, ang senior kasi hindi lang sa mga bata yung pag-ibig Akala ba ninyo pagdating sa sinabi senior na, di na may ibig? Hindi Meron nga kami napuntahan dati, di ba Kuya Arnold, sa Marikina. Kung kayo po ay familiar doon sa Home for the Aged, dyan sa lungsod ng Marikina, alam mo si Kuya Dan Torbeles, familiar dyan. Siyempre marami po dyang mga naan dyan, ng mga senior citizens natin, na yung iba na abandon na ng kanilang mga mahal sa buhay, pinabayaan ng mga anak, mga ganun. So sila kinakalinga ng ating gobyerno. At ang Marikina po, meron dyan yung Home for the Aged, meron din po yung Boys Town, di ba? Girls Town, mga ganun. Pero nung kami mapunta dyan, yung mga nagdaang panahon, sino mag-aakala na doon sa malaking compound na may mga senior citizen? Kasi ang naging purpose po natin noon, Kuya Aaron, magbigay ng mga, sabi nga, gift giving, kahit hindi pa panahon ng Pasko. Yun po yung grupo namin. Nagbigay ng mga damit, kunti mga pagkain, mga regalo, yun. So doon naman nalaman na yun pala, yung mga senior citizens natin na kinakalingan ng gobyerno natin, yung sa Home for the Aged, nagkakaligawan din pala. Di ba? So nagiging masaya. Yung mga napabayaan o pinabayaan ng mga anak. Kaya ito sa ating mga anak, paalala po natin. Sana mahalin po ninyo ang inyong magulang habang buhay pa yan. Sapagkat pag wala na ang magulang po ninyo, kwento na lang, doon na ninyo marirealize at ma-analyze ninyo ang sitwasyon. Kung gaano kahalaga sa isang pamilya, sa isang anak, ang mayroong magulang. Sapagkat napakahirap. Meron kasi mga anak, pasintabi po. Meron po mga anak na talagang minsan, kung bastusin ang magulang, ganun na lang Wagas, sabi nga. Walang respeto sa magulang. Alalahanin po ninyo na hindi kayo magiging tao kung hindi dahil sa inyong magulang. Masama man o mabuti ang inyong magulang, ang kailangan po ninyo dyan gawin ay respeto sa kanila. Kayo po ang dapat umunawa. Kung sila man po ay may pagkakamali, di pa alalahanan po ninyo na parang hindi maganda yung nangyayari, yung ginagawa ninyo. Hindi yung minsan nakita pa natin. Minsan naka-upload pa sa Facebook. Binubugbog ng di ba naman karang linggo Kuya Arnold, meron na kinatay pa ng apo pa nga ng kanyang anak yung
magulang. Noong mga nagdaang panahon, may ganyan din, nangyari. Kinatay yung nanay ng anak na adik. O, di ba? So, yan. Kaya, ang ating paalaala sa mga anak, mahalin po natin ang ating mga magulang. Kung kayo po mayroon pang mga magulang sa ngayon, ipakita po ninyo, ipadama po ninyo ang inyong pagmamahal sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta, kung ano pangangailangan hanggat kaya, ano ho, wag lang yung ibibigyan ng suporta dahil adik din pa lang inyong magulang. Wag ganon. Kasi minsan mayroong mga magulang na nagtatampo sa anak. Alam niyo, lalo na po pag medyo sabi nga elderly, ay minsan nagiging matampuhin na yan. Yan po isa sa mga bagay na dapat inuunawa natin. Kaya nga yung kwento, doon sa maglolo, na yung bata, nasa mga 3-4 na taon, may isang kwento dyan tungkol sa ibon, na panay ang tanong nung apo doon sa lolo niya. Paulit-ulit, pero yung lolo naman, walang kasawa-sawa din sa paliwanag sa tanong ng kanyang apo. So, dumating ang panahon na ngayon itong si lolo ay kumbaga ay talagang arugain na rin at yung kanyang apo ay nasa tamang edad na. So, yung sitwasyon na tanong ng tanong yung apo sa lolo, nabaliktad ngayon. Ang nagtatanong na yung lolo sa apo. So, kung gaano kapasensyoso yung lolo ng mga panahon na maliit pa yung kanyang apo, ay naging kabaliktaran. Dahil na yung lolo na ang nagtatanong sa kanyang mga apo, nagagalit ang kanyang apo, nakukulitan na. So, hindi na-realize ng kanyang apo nung panahon na siya ay maliit, pinagtsatsagaan din siya ng kanyang lolo na sagutin yung kanyang mga katanungan, ipaliwanag sa kanya kung ano. Hindi ba? So, ganun lang ho yun. May mga pangyayari kasi minsan nakukulitan, ano ba si lolo, ang kulit mga ganun, di ba? So, minsan ikinahihiya pa. Kaya, ngayon ito pong programa o proyekto na sana ay may sa katuparan ni Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay na magkaroon ng daycare center ang mga lokal na pamahalaan. Kapag mga ngasiwan ito, yung mga lokal na pamahalaan ano ho, sa mga elderly natin. Upang sa ganun, yung mga pangangailangan ng mga seniors ay mayroong paglibangan. Itong ating mga lolo at lola, itong mga senior citizens natin. Kaya nga yung sinasabi nga natin, at batanda rin sa kwento nga ni Ate Cora Biernes mga senior citizens talagang may nagmamahalan pa. Talagang natural lang yan. Sabi nga hanggat tumitibok ang puso, at talagang hindi pwedeng hindi ma-in love. Lalo na po yung magkakasama sa araw-araw, may mga byudo at saka byuda, natural lang yan na sabi nga, kumbaga sa film ng mga camera na di-film nung araw, nadi-develop. O diba? Nadi-develop. Ganun lang ho yun. Sapagkat, ang kailangan kasi minsan, yung magkaroon ng kakwentuhan, kasama, minsan kaya yun ang mga bagay na kailangang mabigyan ng suporta ng ating pamahalaan, lalo na ng mga lokal na pamahalaan natin. Yung magkalinga sa mga senior citizens. At sinasabi nga, mayroong magkakaroon na ng maganda-gandang mga benepisyo, yung social pension na tinatawag, ang mga senior citizens, na depende sa edad at kung magkano kayang matatanggap na monthly pension. Kaya lang, meron pong exemption dyan Pag kayo po ay pensioner na ng Social Security System, kayo po ay pensioner ng GSIS o Pag-ibig o ano man, ay malamang hindi na kayo qualified, di ba Kuya Arnold? Hindi na po pwede siguro masuportahan ng anumang social pension, yung mga may pension na. So, ang ibig sabihin, yung dapat nabigyan o makinabang sa social pension na programa ng ating gobyerno, yung talagang wala pang pension na nakukuha. Hindi ko lang alam kung obra pa rin. Kasi siyempre unfair naman talaga yun kung halimbawa, sabihin na natin kung ako mayroon akong pension sa SS at pagkatapos mayroon din nakukuha na pension sa GSIS o iba pang mga pension at pagkatapos magkikasabay pa doon sa social pension ng gobyerno natin, ay parang sa halip na may bigay sa walang-wala ng mga senior citizens natin, ay naaagawan pa. Mababawasan pa yung budget ng ating mga
senior citizens na mga magiging pensioners natin. Ano? So, yan ang pagkaganda niyan. Sa Harinawa, ito po ay may sa katuparan ang programang ito na magkaroon ng daycare center para sa ating pong mga senior citizens at magkaroon sila ng mga libangan. At siyempre, unang-una yung mga livelihood program ng gobyerno natin na makakatulong sa ating mga senior citizens. Ano po. With that mga kaibigan, ako po ay tayo hudyat na ng ating pagpinid ng tabing. At siyempre, mga kaibigan, nais ko muna batiin muli ang lahat ng ating mga naging kaagapay at siyempre ang ating mga kasado patrols at si Kuyang Dan Torbeles, si Kuyang Lando Luto, si Kuyang Jun Santosidad at kay Kuyang J. Martin ang ating technical director. Siyempre naging kaagapay po natin at siya ngayon ang ating studio technical director, si Kuyang ang ating program director, si Kuyang Arnold Acevida Namuco. Sa pangalan po ng ating station manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos at siyempre sa ating mga naging kaagapay, binabati po natin magandang tanghali si ating Cora Biernes at si ating Del Santos kay ating Rosemary Padron at of course, congratulations muli sa tanggapan po ni Police Brigadier General Rizalito Gapas na nag-number 1 po ang Northern Police District sa performance evaluation rating diyan po sa National Capital Region. Kaya sir, saludo po kami sa iyo, ang Kasada Broadcasting Service at ang programang issue ng lipunan ay sumasaludo po sa inyo sa husay at galing ng inyong pangangasiwa diyan sa Northern Police District ng National Capital Region. Likewise, magandang tanghali din po kay Police Lieutenant Colonel Chitadil Gawiran, ang Public Information Officer ng Police Regional Office 4A, Calabarzon, sa ilalim po ng tanggapan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas, ang ating Regional Director ng Calabarzon, at kay Provincial Director ng Rizal, si Police Colonel Felipe Maragon. Magandang tanghali. At sa lahat po ng ating mga kapulisan, kay Police Major Edsel Macasero, ang Chief of Police ng Teresa, congratulations din dahil sila po ay nagawaran din ng parangal at pagkilala ng Regional Office dahil sa kahusayan ng kanilang pamumuno sa kanilang mga nasasakupan. With that, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay hanggang sa susunod na Martes. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong naging kaagapay, ang inyong napakinggan at napanood ang Bisayang Tisoy. Na bagamat pangit ang mukha, ang tanging pumamalaki naman ang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Muli ang aking pagbati ng happy birthday kay Miss Marites Salesti Rufino at kay Ma'am Lori Kabakan. Happy birthday sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay hanggang sa susunod na pagkakataon muli. Mabalos sa Hinduga, boss.